Alam niyo mga kababayan, habang tumatagal, talong nakakabwisit ang nangyayari po sa Senado. Habang tayong mamamayan na gusto natin maganda at may silbi ang mga nanunungkulan sa Senado. Kita nyo naman, kahapon hanggang sa ngayon, June 2 ay hindi po nagawa ang kanilang mga trabaho dahil sa ginagawa ng pag-aabala ng majority bloc sa pamumuno po ni Senate President Alan Peter Cayetano, na kung saan kahapon saka ngayon marami naghahantay na kung saan yung mga magsasaka na gusto na nilang ituloy ang batas na yan para sa deliberation, hinaantala po dahil sa ginagawang kaartihan o kadramahan ng ginagawa ni Cayetano. Pero sa simpleng pagganap sa tungkulin bilang senador para pumasok at umatin sa sesyon na hindi magawa ni Cayetano, bagkos abala siya sa kanyang ginagawang pagti-Facebook Live. Yun po ang kanyang mandato ata, ang mag-Facebook Live at doon ngumaungaw ng ngumaungaw. Senador ba itong ating Senate President? O vlogger na rin? Hindi ko po alam. Kasi, alam nyo, hindi po biro ang ginagawa ng mga senador. Alam niyo po ba, 25 million ang budget ng Senado per day. Sayang ang 25 million na budget per day ng Senado. Kagaya nito, saan napunta ang budget ngayong ADOS? Kahapon, June 1, 25 million. Ngayon, pang 2 araw na hindi sila pumapasok sa session hall. 50 million na. Tapos, yung sahod ng senador ay 300,000 plus monthly per head. Kita nyo? Pera natin yan. Pinapasahod natin sa mga buwakan ng inang yan at yung iba dyan ay hindi pumapasok. Pinoprotekta nila ang kanilang posisyon para hindi daw maagaw. Kaya hindi nila papasok. Ganyang kabalatuba ang grupo ni Cayetano. Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority, dapat siya rin, si Senate President at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Senate President Alan Peter Cayetano should resign. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula noong May 11, binabaliwala ang ating rules at hanggang ngayon. The rest of the members of the majority bloc, we appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session. At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Isang malaking sampal sa mukha ng sambayanang Pilipino ang naganap na no-show ng majority bloc sa sesyon ng Senado noong Lunes, Hunyo 1 at ngayong araw ng ADOS ng June. Sa gitna ng kaliwat kanang krisis na kinakaharap ng bansa, tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng sapat na trabaho, naghihikahos na sektor ng agrikultura, pinili ng mga mambabatas na unahin ang kanilang sariling interes at political na drama kaysa sa tungkulin nilang magsilbi sa bayan. Ang bawat sandali na lumilipas walang nagagawang batas ay nangangahulugan ng patuloy ng pagdurusa para sa milyong-milyong Pilipinong kumakalam ang sikmura at naghihintay ng ayuda o solusyon mula sa pamahalaan. Hindi biro ang mawala ng kahit isang araw na sesyon sa Senado dahil maraming mahalagang panukalang batas ang nakaambang na sana ay magbibigay ginhawa sa pamumuhay ng bawat isa. Dahil sa kawalan ng quorum at kawalan ng Senate President
napaparalisa ang buong institusyon at nababalam ang mga krusyal na diskurso gaya ng binigyang diin ni Senator Kiko Pangilinan. Handang magtrabaho ang minority senators, ngunit nakatali ang kanilang kamay sa mga patakaran ng komite. Tama ang kanyang punto na ang gobyerno hindi kayang sundin ang sarili nitong patakaran ay hindi rin kayang solusyonan ang problema ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa at ordinaryong pamilyang Pilipino. Paano nga naman magkakaroon ng tiwala ang mamamayan sa batas kung ang mismong mga gumagawa nito ang unang sumisiway at nagpapabaya sa kanilang tungkulin? Ang ginawang ito ng majority bloc ay malinaw na refleksyon ng kasari-kasakiman sa kapangyarihan at pagiging kapitoko sa posisyon. Sa halip na harapin ang mga kritikal na isyo ng bansa, mas pinili nilang gumawa ng ingay at maglaro ng moro-moro kung saan pinapalabas pa nilang sila ang biktima o ginigipit. Ito ay isang tahasang insulto sa mandatong binigay sa kanila ng taong bayan, dahil hindi naman sila inihalal upang mag-inarte o magtago kapag may usapin dapat panagutan, kung di ihinalal sila upang maging boses at solusyonan sa kahirapan. Ang realidad na ipinapakita nila ay kabaliktaran ng inaasahan ng publiko na nagnanais lamang ng mabilis na pagtugon sa krisis sa pagkain at trabaho. Panahon na para magising at tunay na magtrabaho ang mga senador na ito. Dapat nang itigil ang pagtatanggol sa mga kriminal at sa sarili nilang mga agenda na walang kinalaman sa ikabubuti ng bansa. Ang buwis ng mamamayan ang nagpapasahod sa kanila, kaya marapat lamang na ibalik nila ito sa pamamagitan ng tapat, mabilis at may malasakit na paglilingkod. Huwag nating hayaan masanay sila sa ganitong responsableng gawain habang ang bansa ay patuloy na naglulubog sa hirap dahil sa mga personal nilang interes at walang kwentang eksena.